karagatang Pasipiko na malayo sa kabihasnan at hindi pa nararating ng mga sibilisadong tao, ay may kababalaghang nangyari. Sa loob ng isang kuweba ang mga itlog ng isang malaking ahas ay napisa na, subalit ang tatlong itlog dito na may hindi pangkaraniwang laki sa halip na ahas ay anyong tao ang lumabas. Tatlong mga babae. Lumipas ang mga taon, ang mga ito ay naging ganap ng mga dalaga, lumaki silang walang nakakasalamuhang ibang tao. Subalit gayunpaman sila ay natutong makapagsalita. Subalit hindi ko rin ito maintindihan, mabuti na lang at may subtitle. Dahil wala silang nakasalamuhang ibang tao, ang kanilang naging uri ng pamumuhay ay maihahalin tulad sa mga sinaunang tao. Nakatira sila sa kuweba at tibak lamang ang kasuotan. Nabubuhay sila sa pangangaso at pagkain ng mga hilaw na karne ng mga hayop na kanilang nahuhuli tulad ng ibon, bayawak at palaka. Nabuhay sila sa kanilang paraiso ng masaya, walang mali siya, walang pagkakasala at hindi alam ang moralidad. Isang araw ay bigla na lamang silang dinatnan ng kanilang unang dalaw tanda ng kanilang pagiging ganap na babae. Dinugo ang kanilang hiyas sa unang pagkakataon. Dahil ito ang una ay natakot sila sa maaring mangyari sa kanila, kaya pumunta sila sa kanilang amang ahas upang isangguni ito. Sinabi ng kanilang ama na huwag mag-alala dahil dumating na sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mga babae. Pero pinaalalahanan sila nito na huwag silang sasama o makikipagtalik sa isang lalaki dahil sila'y magkakasala at ito ay may mabigat na kaparusahan. Pinaalalahanan din sila na manatili na lamang sa lugar na iyon. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon at tila sila ay naboboring na sa kanilang kapaligiran. Kaya sumakay sila sa kanilang ginawang balsa at pumalaot sa malawak na karagatan, kasama ang kanilang mga alagang unggoy. Pero sila ay walang tiyak na patutunguhan, nakalimutan na nila ang sinabi sa kanila ng kanilang amang ahas, na manatili lamang sa kanilang paraiso. Ilang araw at gabi rin silang naglayag. Habang nasa gitna sila ng dagat ay nakakita sila ng isang lalaking nakakapit sa palutang-lutang na punong kahoy. Tinulungan nila ito at isinakay sa kanilang balsa. Walang malay ang lalaki. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang sila nakakita ng ibang tao, kaya hindi nila alam ang pagkakaiba nila dito bilang mga babae. Pero nalaman agad nila ang kasarian nito nang ihalintulad nila ito sa kanilang alagang unggoy na lalaki. Hanggang mapadpad na sila sa isang pulo at nagkamalay na ang lalaki. Lumayo agad ang magkakapatid sa lalaki dahil natatakot sila dito. Siniyasat naman ng lalaki ang paligid, nakamatsyag naman sa kanyang mga kilos ang mga babae. Kinakausap nito ang tatlo at nagpakilalang siya ay si Godek at ang bahagi ng pulong iyon ay inaangkin na niya. Nakakita ang lalaki ng shells, kinain niya ang laman yun. Subalit gutom pa siya. Nakita niya ang alagang unggoy ng tatlong babae, kinuha niya iyon at inihaw. Patuloy lang na nakamatsyag sa kanyang ginagawa ang tatlo. Sinusundan siya hanggang sa may kuweba. Na-corner ng lalaki ang isa sa kanila, pilit niya itong pinapakain ng inihaw na unggoy, pero ayaw ng babae dahil ito ay alaga nila. Malakas pala ang babaeng ito at tinalo niya ang lalaki. Magaling din pala ito sa jiu-jitsu at inipit niya ang yag balls nito hanggang hindi na ito makakilos. Ang dalawa sa magkapatid ay gusto nang umalis sa lugar na iyon. Ang isa naman ay nagugustuhan ang lalaki, nilapitan niya ito. Habang umalis na ang dalawa, malayo na ang kanilang nalalakad nang maalala nila ang sinabi sa kanila ng kanilang amang ahas noon. Nag-alala sila sa kanilang kapatid dahil baka makipagtalik ito sa lalaki, kaya binalikan nila ito. Ang kanilang kapatid naman ay natakot sa alagang ahas ng lalaki, kaya sumigaw ito at humingi ng saklolo sa kanila. Pero natakot naman ang mga ito kaya pinanood na lang nila ang kanilang kapatid habang tinutuklaw ng ahas ng lalaki.
Kinagabihan sa loob ng kuweba ay gusto ulit magpatuklaw ng babae sa lalaki. Pero ang lalaki ay pagod at gusto ng matulog kaya natulog na rin lang ito sa isang sulok. Habang natutulog may nangyaring kababalaghan sa babae, naging isang ahas ito. Ito ang naging parusa sa kanya sa pakikipagtalik sa lalaki. Kinaumagahan ay nakita ng kanyang mga kapatid ang ahas na hawak ng lalaki. Sinundan ito ng isa ng gumapang ito at ang isa naman ay sinalakay ang lalaki. Pero nadaig siya ng lalaki. Iginapos siya nito at saka pinagsamantalahan, pagkatapos ay umalis na ito. Ang babae ay kinalagan ng kanyang kapatid. Sila ay natatakot na baka maging ahas na rin ito tulad ng kanilang kapatid. Dahil siya ay nagkasala na ayon sa batas na sinabi ng kanilang ama. Humingi sila ng tulong dito pero sila ay hindi naririnig. Hindi nagtagal sa loob ng kuweba nakita mismo ng babae na maging isang ahas ang kanyang mahal na kapatid. Labis ang kanyang pighati dahil ang dalawa niyang kapatid ay naging ahas na kaya nangako siya na sasamahan na rin ang mga ito. Ang lalaki naman ay may nakitang isang babae na katulad niya ay tatuan din. Sinundan niya ito pero hinahabol pala ito ng kanyang mga katribo. Hinanap naman ng babae ang lalaki upang magkasala para maging ahas na rin siya tulad ng kanyang mga kapatid. Agad niya itong natagpuan pero hindi siya maunawaan ng lalaki. Sinundan niya ito habang naliligo sa batis at dito ay nagtagumpay siya na tuksuhin ang lalaki. Pagkatapos nilang magkasala ay biglang dumating ang mga kalalakihan sa tribo doon at dinakip nila ang lalaki. Ang lalaki palang ito ay sinipingan ang kanilang mga asawa kaya galit na galit sila dito. Ang babaeng tatuan naman kanina ay nahuli na rin pala nila. Sa pahintulot ng kanilang pinuno pinarusahan nila ang babae sa pamamagitan ng paglatigo dito. Ang lalaki naman kakaibang parusa ang kanyang tinanggap. Upang makaganti ang mga kalalakihan sa kanyang ginawang pagyurak sa dangal ng mga ito ay ginawa rin nila kung ano ang ginawa nito sa kanilang mga asawa. Haha. Samantala ang babaeng ahas naman dahil nagkasala na rin ito ay nagbago na ang anyo. Tulad ng kanyang mga kapatid ay naging ahas na rin ito na kanilang tunay na anyo.